Madilim na madilim ang anyo ni Leon habang binabayaran ang lahat ng naging pinsala sa hotel. Nang ganap ng maayos ang bill, ay nagmamadali siyang nag-drive pa uwi. Maraming katanungan ang unti-unting namumuo sa kanyang utak. Bakit kung magsalita itong si Sarah, ay parang may nakaraan talaga silang dalawa? At sino ba ang lalaking yun sa buhay nito? Kailangan niyang imbestigahan ang tungkol sa pagkatao ni Sarah, pati na rin ang lalaking yun. Pakiramdam niya may hindi tamang nangyayari. Nang dumating siya sa bahay ay sinalubong siya ng galit na si Brianna. Muntik na siyang tamaan ng ibinato nito sa kanya, ang hawak nitong vase. Mabuti na lang nakailag siya. Anak ng teteng! Ano ba naman to, Brianna? Bulyaw niya rito. Simula nang makilala niya si Sarah, unti-unti na siyang tinatabangan kay Brianna. At nanlalamig na ang pakikitungo niya rito, kaya't madalas na silang nag-aaway. Ha? At parang inosente kang darating dito? Kanina pa kitang tinatawagan pero hindi mo sinasagot ang tawag ko. Sino na naman bang babae ang kinakalantari mo, ha? Galit na sigaw nito sa kanya. Hinablot nito ang polo niya. Inis na ipiniksi niya ang kamay nito. Pwede ba, Brianna? Pag-uumpisahan na naman ba natin to? Huwag mo ko simulan, pwede ba? Baka ano? Singhal nito sa kanya. Baka patayin mo rin ako kagaya ng ginawa mo sa asawa mo, ha? Sa inis, nasampal niya ito. Hinawakan nito ang pisngi na nasampal niya. Saka galit-galit na pinagkakalmot siya sa muka. Hayop ka, Leon! Hayop ka! Kung inaakala mong mananahimik lang ako kagaya ng asawa mo, nagkakamali ka. Alalahanin mo. Alam kong lahat ang baho mo. Tila nagbabantang sabi nito sa kanya. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Sige, magsumbong ka para pareho tayong mabulok sa bilangguan. Baka nakakalimutan mo. Magkatulong tayo nagplano ng lahat ng to, Brianna. Paalala niya rito. Saka padarag itong binitawan at naiinis na umakyat patungo sa kanyang kwarto. Parang nasasakal na hinubad niya ang suot na polo shirt at dumiretso sa banyo. Piko na siya sa pagiging nagaw nitong si Brianna. Naiinis na siya sa ginagawa nitong pagbabantay sa kanya. Parang hindi na siya makahinga sa pagiging selosa nito. Lahat na lang ng babae pinagdududahan. He is starting to fall out of love with her. Sa ngayon, ang interes niya ay na kay Sarah. Ito ang umuukupan ng utak niya kahit nasa trabaho siya. Muling nagtagis ang kanyang mga bagang nang maaalala ang ginawa sa kanya ng lalaking yun. Bakit pa gustong-gusto nitong pakailaman silang dalawa ni Sarah? May relasyon ba ang dalawang yun? Malalaman rin niya tungkol doon. Napahawak siya sa kanyang panga na tinamaan ng suntok nito. Masakit pa rin yun hanggang ngayon, ngunit mas masakit ang suntok na tinamo niya sa kanyang tiyan, kaya nagkulay ube na ito ngayon. Napakuyom ang kanyang mga palad. Gagantihan niya ang lalaking yun. Tinawagan niya ang isa sa kanyang mga kaibigan para magpahanap ng isang magaling na private investigator at pauupahan na rin niya. Aalamin niya tungkol kay Sarah at sa lalaking yun. Naging palaisipan sa kanya ang ugnayan ng dalawang yun. Hello, Rads. May papaimbestigahan ako sa'yo. Walang kibo si Lucas habang naguhuwad sa harapan niya si Sarah. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya para dito ng mga sandaling yun. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa labi. Ni hindi nag-init ang katawan niya, di tulad ng dati na nananabik siya sa bawat halik nito. Stop it, Sarah, sabi niya nang hindi na siya makatiis. Bakit si Savannah ang hinahanap-hanap ng mga labi niya? Bakit itong hinahanap ng katawan niya? What? Tell me, naglaho na bang lahat ang nararamdaman mo para sa akin, ha? Hindi mo na ba ako mahal, Lucas? Naghihinanakit na tanong nito sa kanya. Hindi siya makasagot. Pinagsusuntok siya nito sa dibdib. Isinakripisyo ko ang sarili kong nararamdaman para sa'yo. Alang-alang sa grupo. And this is what I get? Umiiyak na sabi nito sa kanya. Hindi ko ginustong iwan ka. Pero kailangan kong gawin yun. Kung alam ko lang na ganito ang magiging resulta ng pag-alis ko, hindi na sana ako nagsakripisyo pa. Hindi siya kumikibo habang pinagsasasampal siya nito.
Maski siya pinagtataka niyang sarili kung bakit hindi na niya maramdaman ang init ng pagmamahal na dati inuukol lamang niya para dito. Napakurap siya habang nakatingin lang kay Sarah na nagwawala na sa sobrang galit. Hindi niya gustong saktan ito. Kung nahihirapan ito, mas lalo namang doble ang paghihirap na nararamdaman niya. Sarah, hinawakan niya mga kamay nito. Pwede bang hayaan mo muna ako makapag-isip? Aaminin ko gulong-gulo ang utak ko ngayon. Pagtatapat niya rito. Hindi ko na sigurado kung anong nararamdaman ko para sa iyo. Ipagpapalit mo lang ako sa impostor na yun, ha, Lucas? Ganun ba? Tandaan mo, nagustuhan mo lang ang babaeng yun dahil sa mukhang to. Sabi nitong itinuro ang mukha. Ngayon nagbalik na ako sa buhay mo. Dapat mo nang i-dispatch ang babaeng yun. Sigaw nito sa kanya. Napatingin siya rito. Kung hindi mo kayang gawin yun, ako ang gagawa nun. Nagbabantang sabi nito sa kanya. Hihilingin ko sa father mo na iligpit ng babaeng yun. Since tapos ng purpose niya sa organisasyon natin, nakuha na ng grupo ang kailangan natin sa kanya. Kumunot ang noo niya. Huwag mong sabihin hindi pinagtapat ng ama mo sa iyong lahat. Tanong nito sa kanya. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Sarah. Ano sikreto pa ba ang kailangan kong malaman, ha? Naguguluhang tanong nito. Sabihin mo sa akin! Napangisi si Sarah. Nagmamadali siyang tumakbo palabas ng kwarto para puntahan si Savannah dahil pakiramdam niya nanganganib ang buhay nito. Nananaginip nga lang ako. Nakasimangot na sabi ni Savannah nang magising bantang hating gabi. Bumangon siya at nagtungo sa kusina para kumuha ng maiinom. Nalasing siya kaya hindi na niya alam kung paano siyang nakauwi ng bahay. Basta ang huling tanda niya, naparami ang inom nila ni Leon. Kinuha niya ang telepono para tawagan ito. Itatanong sana niya kung ano nangyari sa sobrang kalasingan niya. Wala siyang matandaan. Napahawak pa siya sa dibdib nang maisip na baka kung ano na namang kapalpakan ang ginawa niya kanina. Pero kung sakali mang may nangyari sa kanila ng dating asawa, edi sana natutulog siya sa tabi nito at wala siya dito sa kanyang kwarto. Hello? Mahinang sabi niya nang after 5 minutes may sumagot sa tawag niya. Ngunit nakailang hello na siya, wala pa rin nagsasalita sa kabilang linya. Hello? Leon? Are you there? Si Sarah to. Sinasabi ko na nga ba't nilalandi mo ang asawa ko? Sigaw ng babae sa kabilang linya. Nabosesan kaagad niya si Brianna. Napakalandi mo talagang babae ka. Asawa na may asawa, nilalandi mo? Biglang nagpanting ang tenga niya. Tama bang siya pa ang pagbintangan nitong malandi? Kung kaharap lamang niyang babaeng ito, baka nasampal na niya ng 2 beses. Gusto sana niyang sabihin na siya dapat ang may karapatang magsabi dito ng linyang yun. Dahil sa kanilang dalawa ni Brianna, siya ang legal na asawa ni Leon. Pero syempre pa, di niya yun pwedeng sabihin ngayon na nasa katauhan siya ni Sarah. Magharap tayo. Gusto ko makipagtuo sa'yo. Hindi ko papayagan tuluyan mong maagaw sa akin si Leon. Malandi kang babae ka. Kidami-daming lalaki, yung asawa ko pang pinag-iinitan mo. Makating babae. Humanap ka ng ibang lalaki, wag ang asawa ko. Asawa? Sa pagkakaalam ko, kabit ka lang ni Leon. Hindi mo siya legal na asawa. Kaya wag kang umasta na akala mo kasal ka sa kanya. Hindi na makapagtimping sabi niya rito. Matagal na niyang gustong ingudngod ang mukha ng babaeng ito sa semento. Wala lang talaga siyang pagkakataon. Kung gusto mo magkita tayo, sabihin mo lang kung saan. Hindi kita uurungan. Nangahamong sabi niya. Ang lakas ng loob mong magpanggap na asawa. Akala mo ba hindi ko kilala kung sino ang legal na asawa ni Leon, ha? By the way, nasa na nga pala si Savannah? May kinalaman ka ba sa pagkawala niya, ha? Biglang nawala ang tapang sa tono ng pananalita ni Brianna. Nang muling magsalita, anong alam mo kay Savannah? May sinabi ba si Leon sa'yo? Halos paanas lamang na tanong nito sa kanya. Ang lakas ng tawa niya. Oh, bakit parang biglang nabahag yung buntot mo? Kanina lang kaya tapang-tapang mo? Tanong niya rito. Fuck you! Anong sinabi ni Leon sa'yo tungkol kay Savannah? Sigaw nito. May naikwento ba siya tungkol kay Savannah?
Bakit? May dapat ba akong malaman tungkol kay Savannah? May sikreto ba kayo ni Leon? May ginawa ba kayong kababalaghan sa asawa ni Leon, ha? Balik tanong niya rito. Totoo ba yung kumakalat na balitang pinatay niyo siya? Tanong niya. Ang totoo, wala namang kumakalat na balita. Gawa-gawa lamang niya yun. Ni walang nag-akse ng oras na hanapin siya. Maski nga mga tauhan ng parents niya sa kumpanya, na inaasahan niya magiging loyal sa mga umampon sa kanya, hindi man lamang nag-aksaya ng panahong imbestigahan ang pagkawala niya. Parang tuloy gusto niyang isipin na wala talaga siyang kakwenta-kwentang tao. Ni wala nag-alala nang mawala siya. Sa halip na sagutin siya ni Brianna, bigla na lamang itong nawala sa ere. Babalik sana siya sa kwarto nang may mag-doorbell. Sinilip niya iyon. Nakita niya ang nurse na nag-aalaga sa kanya sa ospital. Si Lucas na aksidente? Balita nito sa kanya. Parang nalaglag ang puso niya sa sinabing iyon. Nasaan ngayon si Lucas? Nag-aalalang tanong niya. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang panay ang usal ng panalangin. Hindi naman siguro malala kondisyon niya, no? Hindi ba? Paghingi niya ng assurance sa lalaki. Hindi ito nagsalita. Samahan mo ako sa kanya. Gusto ko siyang makita. Sigaw niya rito. Pinagtataka ni Savannah na isang oras na silang naglalakbay, hindi pa rin sila nakakarating kay Lucas. Nasaan ba siya? Bakit parang ang layo naman yata? Hindi niyo ba siya tinakbo sa Sandejas General Hospital? Hindi kumibo ang lalaki. Tahimik lang ito nagmamaneho. Bigla tuloy siyang kinutuban. Lalo na nang mapansing, palahiban na ang pinapasok ng sasakyan. Ang dilim-dilim pa naman ang daan, kaya wala siyang makita. Pinilit niyang buksan ang pinto ng sasakyan, ngunit nakalock iyon. Napalingon siya sa mga lalaking kasama niya. Shucks! Bakit nga ba bigla na lang siya nagtiwala nang hindi pa lamang kinukumpirma kung totoo ang sinasabi ng mga ito? Kaya siya napapahamak dahil ang tanga-tanga niya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya natututo. Saan niyo ako dadalhin? Maawa kayo sa akin. Wala naman akong perang pantubos sa inyo. Napapaiyak na sabi niya. Ano nangyayari? Sino nag-utos sa inyong kidnapin ako? Si Leon ba? Si Lucas ba? Napipiko na tanong niya. Wala ni isang nagsasalita sa mga lalaki. Tuluyan na siyang napaiyak na ma-realize na kidnapping nga itong ginawa sa kanya. At hindi niya alam kung sino ang mastermind ng mga ito. Napakagatlabi siya. Please, wala akong pera. Nag-aaksaya lang kayo ng oras sa akin. Anis sa mga ito. Ngunit nagtawanan lamang ang apat na lalaki. Pagkatapos na mahigit 3 oras na paglalakbay nila, huminto ang sasakyan sa liblib na lugar. Tinutukan siya ng baril ng maitim na lalaki at piniringan at pinababa ng sasakyan. Takot na tumalima siya. Alam niyang wala rin naman siyang magagawa, kailangan niyang sumunod. Ng mga oras na iyon, pinag-iisipan niya ang kanyang mga sunod na hakbang. Nangangatal ang kanyang buong kalamnan, lalo na nang maramdaman niya ang mabahong hininga ng lalaking lumapit sa kanya. Para siyang malalasing sa nakakahilo nitong amoy. Masuka-suka siya nang hawakan itong mukha niya. Talaga nga palang kamukhang-kamukha mo ang amo namin. Dinig niyang sabi nito. Amo? Ibig sabihin si Sarah nag-utos na kidnapin siya? Kinalabutan siya na maisip na baka gusto siya nitong i-dispatch siya dahil ninakaw niyang identity nito. Ngunit hindi ba ito naman na may kahilingan nun kay Lucas noong nagpapanggap ito na namatay sa sakit na cancer? Bakit ngayon parang kasalanan pa niya ang lahat na nangyaring ito sa kanya? Napapitlag siya nang bumaba ang kamay ng lalaki sa dibdib niya. Umiiyak siya sa pagmamakaawa. Please, babayaran ko kayo, pakawalan niyo lang ako dito. Aniya habang pumapalik sa bawat hawak nito. Ngunit parang walang pakialam ang lalaki. Patuloy lang ito sa paghipo sa kanya. Kahit hindi niya ito nakikita dahil nakapiring siya, parang nahuhulaan na niya kung gaano ito kapangit. Anak ng teteng, yamot na sigaw nito. Saka isang malakas na sampal ang pinadapos sa pisngi niya. Bakit mo ko sinukaang gago ka? Sabi niya. Hinila ang buhok niya. Nagtaka ka pa? Dinig niyang sabi ng isa sa mga kasamahan nito. Nakakasuka talaga yung amoy mo. Tudyo nito, habang tawa ng malakas. Narinig niya nagtawanan rin ang iba pa nitong mga kasamahan.
Pinunasan lang na lalaki ang sukas sa katawan nito saka ay pinagpatuloy ang pagmamanyak sa kanya. Utang na loob. Huwag mo kong hawakan. Nakakadiri ka. Ang baho-baho mo. Hindi ka yata marunong maligo. Mas mabaho ka pa sa kambing na walang paligo eh. Hindi na nakatiis na sigaw niya rito. Ngunit sinampiga lang siya nito saka pinagpatuloy ang ginagawa. Ngunit maya-maya narinig niya ang boses ng isa pang kasamahan nito. Tigilan mo na nga yan, Efren. Kapag nalaman ni boss na hinihipuan mo yung babaeng kamukha niya, malilintikan ka. Malinaw ang utos niya. Wala tayong gagawing masama sa babaeng yan. Pinababantayan lang yan sa atin. Kung hindi kayo magsusumbong, hindi niya malalaman. Sagot naman ng manyakis na lalaki. Tarantado ka pala eh. Kaya tayo napapahamak dahil sa kamanyakan mo niyan. Tila hindi nakapagpigil na sigaw ng lalaki. Maya-maya narinig na lang niya nagsusuntukan ng mga ito. At palagay niya natalo ang lalaking manyakis dahil wala na nagmamanyak sa kanya. Pagkatapos ng sagupaan ng mga ito, abot-abot ang dasal niya na sana'y dumating na si Lucas para sagipin siya. Ngunit hanggang sa makatulog na lamang siya, walang Lucas na sumaklolo sa kanya. Hanggang gisingin na siya ng isang malakas na tapik sa balikat. Kumain ka na. Anitong dinig niyang inilapag sa harapan niyang pagkain. Pupungas-pungas na umayos siya ng upo. Paano sa palagay mo ako makakakain? Nakatali at nakapiring ako. Reklamo niya. Tinanggal ng lalaki ang piring niya at ang tali sa mga kamay niya. Ngunit nakatutok sa sentido niya ang hawak nitong baril. Kumain ka na! Bilisan mo! Utos nito sa kanya. Napatingin siya sa pagkain. Roasted chicken. Nagugutom na nga siya ngunit ayaw niya kumain dahil baka nilagyan iyon ng mga ito ng lason. Hindi ako nagugutom. Halos paanas lamang nasabi niya habang palihim na pinagmamasdan ng paligid at pilit na tinatandaan ang mukha ng bawat isa. Narealize niya na 4 na lalaki ay nagbabantay sa kanya at lahat ng mga ito armado. Hindi niya alam kung ano talaga ang balak gawin sa kanya ni Sarah. Ngunit tiyak kasi ang may kinalaman kay Lucas ang dahilan kung bakit siya nito pinadukot. Hindi niya akalaing ganito kalala ang galit sa kanya ng babaeng yun. Hindi imposibleng ipapatay siya nito lalo na't ganito ang takbo ng pag-iisip nito. Sino bang matinong babae magpapanggap na patay pagkatapos na biglang susulpot at sasabihin hindi pa naman ito patay? Nasisiraan na sigurado talaga ng pag-iisip ang babaeng yun. Kung bahala kung ayaw mong kumain. Sabi nitong ibinalik ang tali sa mga kamay niya, pati na rin ang piring sa mga mata niya. Hindi kita pipilitin. Madali lang naman akong kausap kaya huwag kang aarte-arte dyan. Actually, kumukulo na talaga ang tiyan niya sa gutom. Pero hindi talaga niya kakainin ang kahit na anong ibibigay sa kanya ng mga ito. Mas mabuti na yung sigurado. Ngunit paano ba niya matatakasan ng mga ito kung ganitong nakagapos siya at walang kalaban-laban sa 4 na lalaking puros armado? Bakit palapitin siya ng panganib? Ano bang malaking kasalanan na nagawa niya sa Diyos para tartuhin siya ng mga tao ng ganito? Siguro ng past life niya, pagkasama-sama niya, kaya ganito ang inaani niya ngayon. Humahangos na binalaki ni Lucas si Savannah. Ngunit hindi na niya ito dinatnan ng bahay. Napaatras siya na makita ang phone ni Savannah sa sahig. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya iyon saka natatarantang tinawagan niyang ama. Saan niyo dinala si Savannah? Hindi ko kayo mapapatawad kapag may nangyaring masama sa kanya. Galit na sigaw niya rito. Hey! Ano nangyayari? Ano bang pinagsasasabi mo? Tila nagtatakang tanong ng ama sa kanya. Saan mo dinala si Savannah? Yamot na tanong niya rito. Saan niyo siya dinala? Sumigaw na siya nang hindi pa rin siya nito sinasagot. Damit, Lucas! Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi ko alam kung anong pinagsasasabi mo. Anang matanda sa kanya.